ongoing thing. Naging masama ang epekto ng pandemic na ito. Marami sa atin ang tila ba gusto nang sumuko dahil sa sobrang hirap ng nangyayari. Unahin natin sa mga trabahador na may maliit lamang na sahod. Kumbaga yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya at mga negosyong may maliit na kita. Sila ay talagang umasa na lang sa gobyerno dahil nga hindi sila makalabas. Hindi nila alam kung paano sila kikita. Hindi nila alam kung paano sila didiskarte. At kahit may ipon pa sila, yun ay panandalian lamang dahil naging sobrang matagal ang pandemic na ito at nung mga panahon na iyon, hindi kasiguraduhan kung kailan matitigil. Sumunod ay ang pakikipag-komunikasyon natin sa iba. Tulad kung isang minor pa lang, ay gustong-gusto ko natin na makalabas, makipagkita sa mga kaibigan natin, lalo't nagdaan pa ang bakasyon. Ngunit napigilan ito ng pandemya, kaya sobrang hirap nito. Namimiss natin ang mga taong gusto nating makasama na dapat ay makakasama natin. Gayunman, naging kumpleto rin naman ang pamilya natin dahil sa quarantine. Nakasama natin sila kumain, biruan sa isang bahay at sumunod sa mga estudyante. Sa palagay ko, ito na ata ang pinakamahirap na masasabi ko. Para sa tulad kong isang estudyante. Dahil hindi sapat ang panahon ng pag-aaral na nakatutok lang sa cellphone. Kulang iyon upang mapupunan ang pangangailangan namin bilang mag-aaral. Sobrang hirap dahil hindi naman ganoon kadali ang tumutok lang sa cellphone na minsan pa'y hindi mo maintindihan dahil naubusan ka ng load, internet, o kahit ano pa yan. Kaya masasabi kong hindi ito madali. At kung matapos man namin ito, hindi ito naging masaya. Dahil kakaunti ang natutunan namin. Ipagdasal na lang natin na matapos na ang pandemyang ito at makabangon muli.